In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Remember, O most pure spouse of the Virgin Mary, Saint Joseph, my beloved patron, that never has it been heard that anyone invoked thy patronage and sought thy help without being comforted. Inspired by this confidence, I come to thee and fervently commend myself to thee. Despise not my petition, dear foster father of our Redeemer, but accept it graciously. Amen. Saint Joseph, husband of Mary, pray for us. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome sa ating bagong serye, ang serye na pinamagatang The Life and the Glories of Saint Joseph. Katatapos pa lamang natin ng mahabang serye tungkol sa humility of heart. Ngayon naman, dahil ang taong ito, 2020, hanggang mula December 8 ng 2020 hanggang December 8, 2021, ay itinakda ni Pope Francis bilang taon ni Saint Joseph bilang paggunita sa ika-150 anibersaryo ng patronato o ng pagtawag kay San Jose bilang patron ng buong simbahang Katolika. Kaya minarapat ko na atin ngayong simulang talakayin ang napakagandang buhay at ang kaluwalhatian ni San Jose, ang asawa ng mahal na Birheng Maria, ang ama-amahan ng ating Panginoong Hesukristo at ang patron ng buong simbahang Katolika. Okay? So simulan natin ngayon ang ating pagtalakay. Una, kailangan muna nating ang ating palang serye ay halaw sa aklat na The Life and Glories of Saint Joseph na isinulat ni Edward Healy Thompson, M.A. Ito yata ay batay sa isang dissertation o doctoral dissertation ni Canon Antonio Vitali, Father Jose Moreno at iba pang mga manunulat. Okay? So simulan natin ngayon. Ganito yan. Ano ba ang kahalagahan ng pagninilay sa buhay at sa kaluwalhatian ni San Jose? Well, ang pagtalakay sa buhay at kaluwalhatian ni San Jose ay pagtalakay rin sa buhay ni Jesus at sa kaluwalhatian ng mahal na Birheng Maria. Dahil sa lubhang napakaigting ng kaugnayan ni na Jesus, Maria at Jose sa isa't isa. Kaya nga napaka-imposible na pag-usapan ang isa nang hindi tinatalakay yung dalawang iba pa. Ang mga pangalang ito ni na Jesus, Maria at Jose ay bumubuo ng isang makalangit na alyansa. Okay? Makalangit na alyansa na kailanman ay hindi masisira o hindi mababali. Okay? Ang tatlong pangalang ito ni na Jesus, Maria at Jose ay bumubuo ng isang makalangit na alyansa. Kaya nga, ang taong nagtatangka na isalaysay ang buhay ni San Jose ay gayon din naman masasalaysay niya ang buhay ng ating Panginoong Jesus
at ng mahal na Birheng Maria. Hindi nga natin dapat pagdudahan pa na kasunod ng Diyos, sina Jesus, Maria at Jose ang pinakamatamis at pinakadakilang pinagtutuunan ng pagninilay ng isipan at ng damdamin ng isang Kristiyano. Okay? Ang tatlong ito ay mga makapangyarihang patron, mga makapangyarihang tawag dito, advocates. Okay? Mga makapangyarihang parang abogado para sa ating mga pangangailangan. At sila mismo ang tatlong gumagabay na bituin para sa ating kaligtasan. At upang lalong maintindihan ang kadakilaan ni San Jose, kailangan muna nating balikan yung bago pa ang kanyang kapanganakan, bago pa ang kanyang buong buhay. Okay? Kailangan muna nating balikan yung mas malayo pa sa kwento na iyan. Sapagkat ang kadakilaan ni San Jose ay hindi nagsisimula sa kanyang kapanganakan, hindi rin ito nagsimula sa kanyang kasal sa mahal na Birheng Maria. Bagkus ang pinamumulan ng kadakilaan ni San Jose ay nandun sa walang hanggang plano ng Diyos. Ito ay doon nagbago ang tadhana ni San Jose, the predestination. Ano ba yung predestination? Sabi ni Santo Tomas de Aquino, St. Thomas Aquinas, ang sabi niya, predestination is the divine preordination from eternity of those which by divine grace are to be accomplished in time. Okay? So ano daw yung tadhana? No? Ano daw yung tadhana? Ito yung pagpapasya ng Diyos mula pa noong unang-una, pagpapasya ng Diyos ng mga bagay na kailangang maisakatuparan sa panahon. Okay? So, ito'y balak na nagsimula noon pa sa walang hanggang karunungan ng Diyos upang ito ay maisakatuparan sa panahon, okay? Sa oras, sa panahon. Kaya nga itinadhana ng Diyos ang kahangahangang disposisyon ng Diyos na mula pa nung unang-una ang kamanghamanghang misteryo ng pagkakatawang tao. Itinadhana niya ang misteryo ng pagkakatawang tao ng Diyos Anak upang sa gayon ay ayusin ang pagkakasala ni Adan at iligtas ang lahat ng kanyang mga anak, mga salinlahi, iligtas tayong lahat mula sa walang hanggang kapahamakan. Okay? Kaya nga yung walang hanggang salita ng Diyos, okay? Ang walang hanggang salita ng Diyos ay itinadhana na magkatawang tao. Okay? Ang walang hanggang salita ng Diyos ay itinadhana na magkatawang tao. At matapos ang buhay na puspos ng pagdurusa,
ay ialay niya ng buong puso ang kanyang sarili bilang isang biktima upang mamatay sa krus. Okay? Nang sa gayon, bilang kolderong walang bahid at walang dungis, ay matubos niya ang kasalanan ng buong sanlibutan. Okay? Mapagbayaran niya ang mga kasalanan ng buong sanlibutan. Kaya importante yung misteryo ng pagkakatawang tao ng Diyos Anak. Ang misteryong ito ay maisa sa katuparan lamang kay Jesus. Kaya nga si Jesus na siyang tagapagligtas ng lahat ay nakatakda bilang anak ng Diyos sa kapangyarihan. At ang sabi nga ni San Agustin ay itinadhana na si Jesus ay sa kanyang pagkakatawang tao ay maging anak ni Haring David. Okay? At ang katotohanan ay siya nga ay ang anak ng Diyos. Kaya nga nakikita natin na itinakda ng Diyos na balang araw ay angkinin ng ikalawang persona ng Diyos ang kalikasan ng isang tao. Okay? Nang sa gayon, ang pagdurusa ni Jesus ay magkaroon ng walang hanggang halaga na magbabayad puri sa walang hanggang katarungan ng Diyos. At ito ang tinatawag nating ang walang hanggang dekreto ng pagkakatawang tao ng Diyos Anak. Ngayon, upang maunawaan natin ang pagpapasyang ito ng Diyos, hindi lamang ang misteryo ng pagkakatawang tao ng Diyos Anak, kundi maging ang pamamaraan at ang kaayusan ng pagsasakatuparan ng misteryong ito. Kaya nga ang mga tao na may kinalaman doon sa misteryong ito ng pagkakatawang tao ay ayon sa kay Santo Tomas de Aquino, ay itinadhana mula pa noong unang-una, hindi lamang kung ano ang magaganap sa panahon, kundi maging ang diwa at ang kaayusan na kung saan ito maisasakatuparan. At ang pamamaraan at ang kaayusan na itinadhana ng Diyos sa pagkakatawang tao ng kanyang anak ay ito, na ang kamahal-mahalang pagkatao ni Jesucristo ay makuha, ay mataglay niya ng walang kasalanan at makuha niya ang kalikasan ng tao mula ang kalikasan ng tao ay kailangang makuha niya dahil ang kalikasang iyon ay nagkasala nung nagkasala si Adan at si Eva. Kailangan itong itinadhana siyang bumaba sa lipi ni Abraham at maging bahagi ng tribo ni Juda at ng angkan ni David. At ang katawan ni Jesus ay
mahuhubog sa kapangyarihan ng Espiritu Santo sa kalinis-linisang sinapupunan ng mahal na Birheng Maria. Okay? Kaya nga, si Maria, kasunod ni pagkatapos kay Jesus, si Maria ay kaagad-agad kabilang doon sa walang hanggang plano ng Diyos tungkol sa pagkakatawang tao ng kanyang anak. Mula pa noong unang-una ay itinadhana na si Maria upang maging ina ng anak ng Diyos. Ang mahal na Birheng Maria ay hindi maaring maihiwalay mula sa kanyang anak. Okay? Hindi kailanman maihiwalay ang mahal na birhen sa kanyang anak. At mismong ang simbahan ay nagsasabi niyan. No? Napakaigting, napakatalik ng ugnayan ni Maria at ng kanyang anak na si Jesus. Kaya hindi natin silang dalawa mapaghihiwalay. Subalit, upang sa gayon ay maitago ang misteryong ito ng pagkakatawang tao ng Diyos Anak, upang maitago ito sa mata ng sanlibutan hanggat hindi pa dumarating ang mga nakatakdang oras. Kaya nga itinadhana ng kinakailangang itadhana ng Diyos ang reputasyon ng Birheng Ina ng Diyos ay maipagtanggol at ang karangalan ng anak ng Diyos ay ipinagkaloob ng Diyos na sa pamagitan ng kanyang kasal. Si Maria ay ikasal sa isang anak ni David. At dahil dito ay ang lalaking iyon ay itinadhana na maging asawa ng ina ng Diyos Anak. Isang birheng asawa para sa birheng ina ng Diyos. At ang lalaking din ito ay itinakda na gampanan ang gawain at pananagutan ng Ama sa walang hanggang anak ng Diyos. So, kailangang maipagtanggol ang reputasyon ng mahal na Birheng Maria. Kaya itinadhana ng Diyos na siya ay ipakasal kay San Jose. Ganon din itinadhana na ang Diyos Anak. Itinadhana na ang Diyos Anak ay mabuhay mula sa lipi ni Abraham patungo sa lipi ni David. Okay? Patungo sa lipi ni David hanggang sa ating Panginoong Hesukristo. Ang ating Panginoong Hesukristo ay naitadhana na maging ay itinadhana, okay, na maging anak ni Maria at itinadhana na ang mahal na Birheng Maria ay makasal mula sa pinakamababang loob, pinakadalisay at pinakabanal sa lahat ng mga anak ni Haring David. Okay? Sa lahat ng bahagi ng lipi ni Haring David. Okay?
At kailangan na banggitin natin na itinadhana ng Diyos ang lalaking ito, isang dalisay na asawa para sa birheng ina ng Diyos. At sa gayon din paraan, yung lalaking iyon din ay dapat maging karapat-dapat na tumupad ng pananagutan bilang ama sa anak ng Diyos. At sino yun? Sino yung pinili ng Diyos? Sino yung pinili ng karunungan ng Diyos na maging tagapagtanggol ng misteryo ng pagkakatawang tao ng Diyos Anak? Okay? Sino bang itinadhana? Ang pinili ng Diyos ay walang iba kundi si San Jose. Okay? Si San Jose na lubhang minamahal ng Diyos. Si San Jose na balang araw ay itinadhanang maging asawa ni Maria at ama-amahan ng ating Panginoong Hesukristo. So, kung paanong si Maria ay itinadhana upang maging ina ng anak ng Diyos. Gayon din naman, si San Jose ay itinadhana, pinili upang maging tagapagtanggol at gabay ni Jesus at ng mahal na Birheng Maria. Kaya nga, after Mary, si San Jose ay kinikilala na bahagi mismo ng balak na iyan ng Diyos tungkol sa pagkakatawang tao ng kanyang bugtong na anak. At ito'y isang kababalaghang hindi malirip ng ating mga isipan. Madali na isipin kung gaano karaming karangalan ang tinatanggap ni San Jose. Okay? Madaling isipin kung paanong ang ganong kadakilaan ay itadhana kay San Jose, sapagkat kasunod o pagkatapos ng misteryo ng tatlong persona ng iisang Diyos, ang misteryo ng pagkakatawang tao ng Diyos Anak ay ang pinakakailangang pundasyon ng ating pananampalatayang Kristiyano. Sapagkat sino nga ba ang hindi makikita na karapat-dapat si San Jose na mapabilang mismo doon sa itinakda ng Diyos, ang misteryo ng pagkakatawang tao ng Diyos Anak. Okay? Kailangan lagi nating isaisip na yung nag-iisang kadakilaan ni San Jose, dahil sa ito ay ang natatanging kadakilaan ni San Jose, okay, ay kailangan nating isipin, sapagkat ito lamang ang tunay na batayan ng lahat ng kadakilaan ni San Jose. Okay? This is the basis upon which all his glories are raised. Whoever thoroughly realizes the fact of this preordination will no longer marvel at God's predilection. Ang taong nakakakilala ng kadakilaang ito ng plano ng Diyos ay hindi na dapat pang magtaka sa pagpili ng Diyos kay San Jose at pagturing sa kanya bilang isa sa mga mapapalad, dahil siya'y dadakilain bilang tagapagtanggol
at patron ng Simbahang Katolika. Let us pray. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Be mindful of us, O blessed Joseph, and intercede for us with thy foster Son by the pleading of thy prayers. Do thou, in like manner, render the Blessed Virgin Mary, thy spouse, gracious unto us, for she is the mother of him who with the Father and the Holy Spirit lives and reigns forever and ever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Lady of the Sacred Heart, hope of the hopeless, pray for us. Saint Joseph, pray for us. The Lord be with you, and may Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you very much for joining us in today's conference. Remember, it is the year of Saint Joseph. Let us do our best to sing the glories of Saint Joseph and to know his life and his greatness. God bless you all. Don't forget to like and to share.